Natunton ng resibo ang 10 taong gulang na si Leo. Hindi niya tunay na pangalan. Isa siya sa mga tumulong na maganap kay Francis. Sa unang pagkakataon, ikinwento ni Leo kung paano niya naabutan ng biktima na nakaupo sa isang gilid at walang imik. Nagagarter po kasi kami nun sa looban. Lumapit po yung mama ni Francis sa akin. Kapag nakita daw po namin, sabihin daw po agad namin. Tapos naisipan ko po na sumilip dun sa kabilang pader. Nakita ko po yung bata. Crack po yung ulo niya, tapos lumulobo po yung mata niya. Wala po dong ibang tao, si Francis lang po yung nakita ko. Hindi po siya nagsasalita, nakadilat po siya. Tapos nakita ko lang po yung ulo niya may crack. Pagkakita sa kalagayan ni Francis, agad na raw pinuntahan ni Leo ang tiyuhin ng biktima. Tinuro ni Popoy sa resibo ang lugar kung saan niya nakita ang kanyang pamangkin. Pagkaakit ko po dito, dinumiretso na po ako talon, tapos tumakbo ako papunta kay Francis. Kinakit ko na po siya, tapos nagpatulong po ako magpaakit dito para madala ko siya sa ospital. Tuliro at hindi raw makausap ang bata nang humarap sa kanya. Laking gulat din ni Popoy nang makita ang mga saksak na natamo ng musmus. Sinabi ko sa kanya, Francis, sino gumawa sa'yo neto? Tapos wala po siya talagang imik, nakatitig lang po siya sa akin. Ang dungis niya po kasi nun eh. Parang may tama po dito, tapos may ang laki ng bukol, tapos may black eye po dito sa mata. Labas na po kasi yung bituka. Kinabahan po agad ako, parang nawalan ako ng pag-asa na mabubuhay po si Francis. Agad na isinugod sa Tondo Medical Center si Francis. Pinahintulutan kami ng Tondo Medical Center na makapareham ang doktor ni Francis. Buhay ang bata pero nasa kritikal na kondisyon. Nang suriin, natuklasan ng mga doktor na wala ng small intestine o bituka ang bata. Yung lagay niya na yun talagang nasa critical na kalagayan. May suspected kami na traumatic brain injury. May mga pagpapasaho siya dito sa mukha, sa paligid ng mata niya. No? Tapos may hiwa ho siya dito sa leeg. May malaking hiwa ho dito sa may gitnang parte ho ng katawan ang tiyan niya. Masasabi ho natin na malalim siya, no? Kasi na-penetrate niya ho hanggang sa loob. Kaya lumabas ho yung mga internal organs ng bata. Ayon sa medical legal report, nagtamo si Francis ng saksak at sugat na tumagos sa tiyan na nagpalabas ng bituka nito. Ang ginamit na panlaslas sa katawan ng bata, mga bubog mula sa isang basag na bote. Nang malaman ng sinapit ng anak, magkahalong sakit at galit ang naramdaman ni Jemuel. Nalagmok talaga ako. Sabi ko sa asawa ko sa kanya na tibayan natin kasi yung bata matibay. Nasa isip ko yun, sir, parang talaga demonyo yung pagkakagawa eh. Kasi hindi naman magagawa ng normal na tao yun. Kung sino man talaga yung gumawa niyan, gusto kong mabulok na lang sa kulungan. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel.